Okay, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat, mga kapwa ko Pilipino. Welcome again sa Buhay Pinoy TV. Ganito tayo ngayon, pinagluloko nitong mga senador at mga congressman. Itong ating mga senatong at mga congressman ay nagkakaisa, basta pera ang pag-uusapan. Last week, pinagmamalaki pa ni pambansang ate na si Mang Bubudol, na tinanggal niya daw ang budget ng AKAP na 36 billion pesos. Pinagmalaki niya pa na tinanggal niya. Tuwang-tuwa siyang natanggal niya. Pero pagbalik ng bicameral conference, naibalik ang AKAP sa tulong ng mga senatong na si Grace po, si Chis Escudero at iba pa. Bakit pinayagan nila ito? Pinayagan nila, ipinaglaban nila sapagkat sasakay sila sa AKAP. Naibalik ang AKAP, ngunit nabawasan naman ito ng 13 billion pesos. Naging 26 billion. Alam niyo ba kung bakit ibinalik? Kasi may party na ang mga senatong sa AKAP. Hindi na masusulo ng Kongreso, hindi na masusulo ni Tambi. Kasi may party na sila. Kisakay na sila. Gagamitin na ng mga senatong at mga congressman, lalong-lalo na ni Tambaloslos ngayong papalapit na eleksyon. Gagamitin nila sa pamumulitika ngayong eleksyon. Kaya dahil itong mga senatong na to ay matindi rin pangangailangan sa pera, uhaw na uhaw din sa pera, nakisakay din. So ito, panoorin natin ng sabay-sabay. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please like, share, and subscribe. At huwag mong kalimutang pinutin ang notification bell para updated ka sa mga kwentong katulad nito dito sa ating channel. So ito na nga, panoorin natin. Nadulas siya dito sa kanyang statement dito sa mga media na nag-interview sa kanya. Nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan. Alam naman natin na yung AKAP ay inisyatibo ng House of Representatives. So, pagdating sa mga ganon, inexplika nila kung bakit ito ay isang paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. Ito naman ay ating pinakinggan at pinagbigyan rin. Kaya lamang hindi namin pagkasunduan namin na babaan ang pondo para sa AKAP. So yung initial amount na hinihingi ng House na 39 billion, if I'm not mistaken, medyo napababa natin sa about 26 billion or 20 plus billion. So hindi siya katulad nung hinihingi nila, pero napagbigyan natin dahil nga itong AKAP ay mas lalo nating pinaklaro kung para saan ba ito. So ito ay para pangtulong dun sa mga nangangailangan na minimum wage earners na apektado ng mga sitwasyon o kaya ng inflation ngayon. So ngayon mas malinaw na talagang dapat minimum wage earners and below. May Senate participation po ba sa AKAP? Meron participation ngayon sa AKAP, pero syempre ito ay nilinaw natin yung mga guidelines para dito. Kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Ma'am, tama po ba? 21 billion para sa House and then 5 billion for the Senate? More or less, ganon. Hindi ko marinig. Anong ahensya yung nawalan ba? Saan kinuha yung 26? Alam mo, isang kabuuan naman yan eh. Merong mga iba na
nataasan yung budget, may mga iba na nabawasan. Pero ang importante dito, ang mga nataasan na budget, unang-una yung mga economic sector, di ba? Yung economic sector, ito yung wealth generating. Ang ibig sabihin nito, improvement sa ating mga ports, seaports, rail, transportation sector, infrastructure. Yun yung mga nabigyan dito sa economic sectors. Tapos, doon naman pagdating sa justice sector, pagkakaroon ng declogging ng courts. Kaya, dinamihan natin halimbawa yung suporta para dito. Sa defense naman, nagkaroon din ng suporta para naman yung mga allowances mabigay at isa pa yung kunyari yung sa Pag-asa Island, yung pagkakaroon ng airport, doon naman sa Kalayaan Island, yung seaport nila. So, may mga iba na nataasan. Meron naman iba, halimbawa na na-rationalize sapagkat nga nakikita natin yung disbursement capacity nila, utilization, ay hindi naman nagagawa. Bakit sa OVP? Bakit po hindi nadagdagan despite requests from several senators? Siyempre, this is a collegial body, di ba? Lahat naman tayo, meron tayong wish list na gusto nating mapagbigyan. Pero sa huli, mananaig din yung mayorya. Inexplika ko naman sa kanila na meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko noong umpisa pa lang, capacitated pa rin sila. Ano yung AMPA? Can you focus kung paano po siya gagamitin? Nasa loob pa rin po ba siya ng DSWD? Paano po ba? Yun ay yung guidelines ng AKAP. Mas mabuti pa tignan na lang natin kasi dapat bibigay ko yung eksaktong provision. Mare-release ko yan mamaya. Pero definitely, yun nga yung sinasabi ko for minimum wage earners and below. Tapos in crisis situations, with the, of course, with the supervision rin ng DSWD. Pero yung exact provisions, kung ipagpatawad ninyo kasi nakita ninyo kung gaano kakapal yung mga pinirmahan namin. Mas mabuti pang ibigay na lang namin sa inyo yung exact provision and wording. Sorry, isa na lang. Each senator, each congressman, may AKAP funds to give o hindi ganun? DSWD? Siyempre depende sa pangangailangan yon, di ba? Hindi naman ibig sabihin lahat kailangan ay meron. Depende din sa lugar ng halimbawa ng mga kongresista kung mas may nangangailangan dun sa kanilang lugar. Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin na ito yung magiging, hindi naman yan entitlement di ba? Nasa pangangailangan ng constituency mo yan. Okay. Paano niyo i-describe ito na Bicam report para sa 2025 budget? Napakaraming diskusyon dito. Nakita naman ninyo kahit dito sa parte ng Senado, meron din tayong mga kasama na gustong malinawan pa mas lalo. Kaya binibigyan natin sila ng pagkakataon na i-review dahil hanggang sa huling pagkakataon, dito nga yung technical working group, nire-reconcile yung request ng House, request ng Senate, dahil isa lang naman ang pagkukunan yan. Hindi naman tayo pwedeng tumaas doon sa NEP. Yung 1.3 po na inalis sa OVP, saan po Kung saan man yung tumaas, saan man yung bumaba, isa lang naman yung pinanggagalingan. Hindi naman, kunyari, kung ano man yung from the NEP, nabawasan yung isang sektor, OVP man yan, o kung ano man ibang sektor, naka-add yan sa isang yun yung pool na pwedeng pagkuhanan ng mga iba namang programa na nabanggit kong tinaasan natin, katulad yan, pagdating na rin sa defense o kung ano man yung kailangan natin, sa justice, yung ibang state universities and colleges, doon din yun kukunin. Hindi naman yung, ito babawasan natin, dito natin ilalagay. Basta may pool yan doon at sa iba't ibang mga provision na nalipat. Ma'am, how much was given to PhilHealth? Okay, PhilHealth, diba? Okay. PhilHealth, ito ang isang very contentious. Okay. Nakita natin na ang PhilHealth,
yung subsidiya na ibinibigay ng gobyerno na hindi man lang nila nagagamit. Okay? Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. Nakadeposito lang yan sa, ewan ko kung anong account nila nilalagay, but definitely kung anong kinikita niyan, mas maliit pa mas mababa pa sa inflation. So, lugi pa yung gobyerno. So sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami na ngang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement, hindi mabilis ang pagka-reimburse. Kung nakikita naman natin na ganong karami yung pera nila, kailangan gamitin nila yon dahil nasasayang lang. Anong ginagawa ba't nila iniimbak lang doon, hindi nila ginagamit. So, doon sa mga sektor na talagang walang pondo, doon natin nilagay yung mga sobra naman sa iba na alam natin hindi nila kailangan. Sapagkat later on, 'di ba nakita na natin yung desisyon ng Supreme Court, sinabi nila hindi pwedeng pag naibigay na sa kanila, hindi pwedeng ilipat kahit na merong mga crisis situation or pangangailangan sa ibang sektor. Okay. Subsidy wala? Zero ba? Zero budget. Hindi naman sila zero kasi meron silang pang-operating cost. Okay. So, yun yung sinasabi ko. Pero yung allotment na ibibigay sa kanila ngayon ay nilagay natin doon sa mga departamento na mas nangangailangan. Okay. Hindi na binigay. Program daw po nakalahati. Yung unprogram funds. Oo, yung unprogrammed funds natin, hindi katulad ng dati na maraming nalagay sa unprogrammed, ngayon mas mababa na. Ano special provision dun sa pagbabalik ng savings ng GOCCs mo. yung mga GOCCs, yung mga savings nila na ibabalik? Ay, wala na. Hindi na natin nilagay kasi nga nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema. Okay? Ma'am, anong assurance po na yung AKAP di magagamit for the elections next year? Malinaw yung provision. Sa tingin ko, mas mabuti nang kayo na mismo ang tumingin doon sa provision na ilalagay natin. Kasi hindi ko na, mahirap na, baka may maiwan ako na dapat kong nasabi ukol dito. Ma'am, yung sa Okay, OVP thank you. po, kaya po ba hindi na nag-increase dahil hindi na humingi ang OVP na? Well, unang-una, hindi naman sila informally or formally humingi na ng increase. Kung meron man nasasabi siguro sa inyo through the media, pero hanggang dun sa pag-submit namin ng committee report, wala pa namang hiniling. At kung nandun kayo nung ating pagdinig, committee hearing with the Vice President's office, sabi nila, we'll leave it to Congress. But kahit naman sinabi nila yon, siniguro pa rin natin dahil may mandato din ng Vice President. So, siniguro natin na may pagkakataon pa sila sa social services. Merong about 600 million na pwede nilang gamitin para doon. Calendar lang, ratify tonight. Na-ratify tonight. That's what we're hoping for. Pero syempre, yung pagdating sa pagpirma ng presidente, maybe December 19 or 20.